Magsitayo ang lahat para sa panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for looking after our school. Thank you for loving each and every one of us. Help us, Lord, to learn, play, and share together so that the wonderful world you have made becomes more beautiful every day. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Bago umupo ang lahat, siguraduhin muna na nakaayos ang mga upuan. Pagkatapos ay kung may mga basura o papel sa ilalim ng upuan, pakipulot at pakitapon sa basurahan. Tapos na? Mabuti. Sige, magsiupo na ang lahat. Bago natin simulan ang ating talakayan, ano yung mga dapat tandaan sa ating klase? Tama, dapat makinig ng mabuti, huwag magingay. Kapag merong gustong sabihin, itaas lang ang kanang kamay at magkaroon ng kooperasyon kapag merong pangkatang gawain. Meron bang lumiban sa ating klase? Class monitor? Wala. Mabuti kung ganon. Ngayon class, bago tayo tutungo sa ating panibagong aralin, sino muna ang nakaalala sa inyo sa ating tinalakay kahapon? Gary. Tama. Kahapon ay tinalakay natin ay tungkol sa patakarang pananalapi. Ano ang patakarang pananalapi? Ria. Tama. Ang patakarang pananalapi ay ang pagkontrol o pamamahala ng salapi, ng supply ng salapi. Meron dalawang uri ng pagpapatupad ng patakarang pananalapi. Tama ba ako? Opo. Ano-ano ito? Cherise? Tama. Ito ay ang expansionary money policy at contractionary money policy. Ano ang layunin ng expansionary money policy? Angela? Tama. Ang layunin ng expansionary money policy ay ang mapasigla ang ekonomiya ng isang bansa, ang matamlay na ekonomiya ng isang bansa. Ano naman ang contractionary money policy? Iris? Tama. Ang contractionary money policy naman ay layunin nito na mabawasan ang sobrang kasiglahan ng ekonomiya ng isang bansa. Sapagkat kapag sobrang masigla ang ekonomiya ng isang bansa, tataas ang demand ng produksyon at ito ay maaaring hahantong sa inflasyon. Ngayon, class, meron akong ipapakitang mga larawan at bagay sa inyo. Ang gagawin nyo, tingnan at suriin ng mabuti ang mga larawan dahil ito ay may koneksyon sa ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Ito ang mga larawan. Tingnan ng mabuti, suriin, ano yung nakikita nyo. At ito naman ay isang bagay. Ngayon, class, ano-ano ang nakikita nyo sa mga larawan? Tama. Tama. Ito ay mga bangko. Mga bangko na kung saan matatagpuan sa ating bayan, sa Abuyog, Leyte. Ano-anong mga bangko ito? Tama. Ito ay First Consolidated Bank. Saan matatagpuan ang First Consolidated Bank? Ito ay matatagpuan sa Barangay Luyonsawang, Abuyog, Leyte. Ito naman, ano to? Kantilan Bank. Saan matatagpuan ang Kantilan Bank? Tama, ito rin ay matatagpuan sa Barangay Luyonsawang, Abuyog, Leyte, tapat ng munisipyo. Ito naman, anong bangko ito? Tama, ito ay Rural Bank. Saan matatagpuan ang Rural Bank? Ito ay matatagpuan sa Nalibunan, Abuyog, Leyte. Ano naman ito, class? Ano ito? Piggy bank. Sige nga, class.
Nung makita niyo ang iba't ibang mga bangko dito sa ating bayan at itong piggy bank na ito, ano yung pumapasok agad sa isipan ninyo? Ano ba yung sinisimbolo ng mga bangko at ng piggy bank na ito? Mika? Pera. Tama. Ano pa? Pag-iimpok ng pera. Tama, Angela. Ngayong araw na ito, class, sa inyong palagay, ano kaya ang usaping ating tatalakayin? Diwen? Tama. Ngayong araw na ito, dapat mapahalagahan ninyo ang pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya. Ngayon, class, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. Ito yung magiging unang pangkat, ikalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Meron tayong papanuorin na video clip. Pagkatapos panuorin ng video clip, meron kayong sasagutan ng mga katanungan. So, meron ako dito mga katanungan. So, ito yung magiging katanungan ng unang pangkat, mga tanong ng ikalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Mamaya nyo pa yan sasagutan matapos mapanood ang video clip. Sige, handa na bang mapanood ang video clip? Opo. Sige, simulan na natin panoorin. Love! Buntis ako! Wow! Maging daddy na ako! Love! Dapat mas mag-budget na tayo ngayon para sa baby natin. Dahil magkaka-baby na tayo, we should save more. At least 30% of our combined salary at i-deposit natin agad sa bangko para di madaling magalaw. Ideally, makakasave tayo ng 3 to 6 months worth ng salary natin. Pang-emergency ba? Tapos, maglalagay tayo in each envelope ng gagastusin lang natin for every item. Para hindi tayo lalagpas sa gastos. Kalimot talaga, Han. At pag mag-grocery tayo, debit card ang gamitin natin para may limit ang pwedeng gastusin. Han, bili naman tayo ng bagong flat screen TV. Pwede ko naman ilon eh. Han, bad debt yun. Di naman natin kailangan ng bagong TV. Eh kung mag-loan ako for a business, magtatayo ako ng gym. Since PE teacher ako, yan ang sakto sa kaalaman ko. At may tito ako, may gym din. Naturunan niya ako kung paano magpalakad nito. Correct ka dyan. Good debt yan. Han, patog ng business natin. Madali kong mababayaran, yun lang natin sa bank. Galing ng asawa ko. Para kahit pag nag-retire na tayo sa pagtuturo, may negosyo na tayo. Eh may friend ako, hinahaloka ako mag-invest sa kanila. Nadoble daw ang pera natin in 3 months. Naku Han, baka scam yan. Wala namang matinong negosyo na dodoble agad ang pera in 3 months. Oo nga no. Han, kumuha na tayo ng educational plan para sa anak natin. Para habang baby pa siya, nahuhulugan na natin ang college education niya. Oo nga, para hindi mabigat ang bayarin pagdating ng panahon. Han! Bakit? Bakit? Anak na ata ako! Ha? Nako! Taxi! 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 Lalabas na! Sino ang magiging representante ng unang pangkat? Mika. Tayo, Mika. Ano ba yung ipinakita na mahalagang konsepto sa video clip? Tama, ito ay ang pag-iimpok at pamumuhunan. Ikalawang pangkat, sino yung magiging representante? Gary. Sige. Tayo, Gary. Ano yung ginawa ng mag-asawa pagdating sa usaping paggamit ng kanilang sahod? Tama, pinagplanuhan ng maigi ng mag-asawa ang kanilang sahod. Dapat meron silang maitabi sa kanilang sahod. Sino yung representante ng ikatlong pangkat? Sige, Cherise.
Paano ipinakita sa video ang kahalagahan ng tamang paggamit ng salapi? Tama, pinagplanuhan ng maigi ng mag-asawa kung ano lang yung kanilang bibilhin. At pagkatapos, meron silang budget. Binudget lang yung kanilang pera o yung kanilang gastusin. Tapos, nagtatabi sila ng pera para sa kanilang savings. At hindi sila basta-bastang gumasta sa kanilang kita. Very good. Magaling. Balik tayo sa unang pangkat. Ano ba ang kahalagahan na ipinapakita sa kwento ni Mela? Tama. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tamang pagdidesisyon o paggamit ng salapi. Ikalawang pangkat. Ilang porsyento daw yung dapat maging savings ng mag-asawa? Tama. 30%. Sige nga, kung ang trabaho ng mag-asawa ay pareho silang guro, sabihin na lang natin 23,000 ang kanilang magiging sahod buwan-buwan. So silang dalawa, 23,000 plus 23,000 equals magkano? 46,000. Tapos, 30% daw yung kanilang iimpok o magiging savings. Magkano yung kanilang savings? Tama, 13,800. O diba? Ang laki ng savings ng mag-asawa. Matalino ang mag-asawa sa kanilang pagdidesisyon o pamamahala sa kanilang sahod o sa kanilang kita. Naintindihan nyo talaga ang video clip. Ngayon naman, class, meron tayong isang gawain, isa pang gawain. Meron ako dito isang, ano to? Tama, Venn diagram. Ang gagawin ninyo ay paghambingin ang pag-iimpok at pamumuhunan sa pamamagitan ng paglagay sa Venn diagram ng pagkakapareho at pagkakaiba ng mga katangian ng bawat isa, ng mga katangian ng pag-iimpok at pamumuhunan. Naintindihan ba? Okay, sige. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para paghambingin ang pag-iimpok at pamumuhunan at para tapusin ang gawain ito. Sige, ang inyong oras ay nagsimula na. Ang inyong oras ay natapos na, class. Tapos na ba kayo sa pagsagot? Magaling. Sige nga, i-check natin ang inyong mga sagot. Sige. Ano ang nakapaloob sa konsepto ng pag-iimpok at pamumuhunan? Sige nga. Clea? Pag-iimpok. Tama. Ang pag-iimpok ay pag-iipon ng salapi upang magamit sa mga posibleng pangangailangan sa hinaharap. Sa pamumuhunan naman, ano yung pamumuhunan? Ano yung nakapaloob na konsepto sa pamumuhunan? Para sa'yo. Tama, Clea. Palakpakan niya si Clea. Ayon kay Clea, ang pamumuhunan naman daw ay maaaring pera, oras, enerhiya, bagay na iginagastos ng isang tao upang ito ay magbunga sa natatakdang panahon o sa hinaharap. Magaling, Clea. Ngayon naman, dito sa gitna, paano nagkakatulad ang pag-iimpok at pamumuhunan? Sige nga, Gary. Tama, Gary. Nagkakatulad sila sapagkat pareho silang salit ng ekonomiya. Salit ng ekonomiya na kailangan magkaroon tayo ng kaalaman tungkol dito. Tungkol sa gampanin ng pag-iimpok at pamumuhunan sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Paano naman sila magkaiba? Paano nagkaiba ang pag-iimpok at pamumuhunan? Rina? Tama, magkaiba ang pag-iimpok at pamumuhunan sapagkat ang pag-iimpok ay pag-iipon, samantala ang pamumuhunan naman ay paghiram ng pera o paggamit ng pera upang mapalago ito. Tama. Ngayon naman, alin sa kanila ang mas epektibong salik ng ekonomiya?
Pag-iimpok o pamumuhunan? Sige nga, Angela. Tama, Angela. Magaling. Ang dalawang ito ay epektibong salik ng ekonomiya. Mahalaga. Mahalaga ang dalawang ito upang mas mapatatag pa ang ating ekonomiya. O upang mabalansi ang ating ekonomiya, kailangan may sagawa ng mga tao, may sagawa ng wasto ang pag-iimpok at pamumuhunan. Magaling. Naintindihan. Ngayon, class, ating tatalakayin kung ano nga ba ang pag-iimpok. Bakit nga ba mahalaga ang pag-iimpok? Ano ba ang pamumuhunan? Bakit nga ba mahalaga ang pamumuhunan? Ang pag-iimpok ay isang paraan upang makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Bakit mahalaga ang pag-iimpok? Una, mahalaga ang pag-iimpok para meron tayong magagamit sa panahon ng krisis o kapag nangangailangan ng biglaang gastos. Katulad na lang sa nangyari ngayong panahon, nakaranas ang ating bansa ng pandemya. So, di ba ano yung nangyari? Kung meron tayong naiimpok na pera, meron tayong mabibili sa ating mga pangangailangan. Pagkain. Di ba? Kumbaga, hindi lang tayong magpapanik. Meron tayong tinatawag na panic buying. Kung walang pera, walang naiimpok na pera, hanggang panic lang tayo, wala tayong buying. Pangalawa, mahalaga ang pag-iimpok kasi kapag merong malaking savings, ang isang tao, mas madali siyang makabawi kung may mga biglaang gastusin. So halimbawa, merong na hospital, di ba? Merong na hospital sa pamilya, merong nagkasakit. So meron siyang mahuhugot na pera na gagamitin pang ospital. Sa madaling salita, kapag ang isang tao ay merong savings o merong naiimpok na salapi, mas madaling makapag-adjust kung maharap ang isang bansa sa krisis pang-ekonomiya. Ngayon naman, alamin natin, ano naman ang pamumuhunan? Pag sinabi natin pamumuhunan, ito naman ay ang paghiram ng salapi sa bangko upang ito ay mapalago o magamit pang negosyo. Bakit mahalaga ang pamumuhunan? Tama, mahalaga ang pamumuhunan sapagkat kapag ang isang bangko ay mayroong malaking savings, maraming salapi ang magagamit ng mga mangangalakal sa pamumuhunan. So, pag maraming salapi ang magagamit ng mga mangangalakal, isa ito sa mga nagpapasigla sa ating ekonomiya. Tama? Pangalawa, bakit mahalaga ang pamumuhunan? Kasi, kapag mayroong matatag na pamumuhunan ng isang bansa, magkakaroon ng long-term source of income ang mga mangangalakal, manggagawa at ang pamahalaan. Bakit mahalaga ang pamumuhunan? Mahalaga ang pamumuhunan dahil kapag maharap sa krisis pang-ekonomiya ng isang bansa at maraming savings reserve, mabilis ang magiging recovery ng isang bansa kasi madaling makahanap ang mga bahay kalakal ng puhunan. Naintindihan ba? Magaling. Bakit nga ba mahalaga ang pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya? Tama! Mahalaga ang pag-iimpok dahil maliban sa ito ay maaring mapagkukunan sa hinaharap, ito ay nakakatulong sa pamumuhunan at pagpapatatag ng ekonomiya ng bansa. Magaling. Mas meron kayong gawain. Ang gagawin nyo ay gagawa ng isang simpleng plano kung paano mo isa sa katuparan ang pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya. So, gawin itong batayan at talahanayan. So, lagay nyo dyan. Paano nyo isa katuparan ang pag-iimpok? At dito naman ang pamumuhunan. Plano ko upang makapag-impok at makapag-pamuhunan. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang gawain. Tapos na, class? Magaling!
Ngayong naiintindihan nyo na ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya, meron tayong gawain. Handa na ba? Okay, sige. Ito yung magiging gawain ninyo. Bigyan ninyo ng kahalagahan ang pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, paglikha ng tula, paglikha ng slogan, pag-awit o paggawa ng flip-top. So yan. Meron ako dito mga pamantayan sa pagmamarka o pamantayan sa pagbibigay ng punto sa ginawa ninyong tula, slogan, pagkanta o paggawa ng flip-top. Ito. Bigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ang gawain. Tapos na, class? Magaling! Bigyan ng masigabong palakpak ang bawat isa. Ang galing niyong gumawa ng tula. Ang galing niyong maglikha ng slogan. Ang galing niyong kumanta. Magaling yung mga nag-flip top. Ngayon, pakikuha ng inyong kwaderno, isulat ang inyong takdang aralin. Huwag kalimutan na sagutan ang takdang aralin at iti-check natin yan bukas. Salamat at paalam.